Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Ngayon araw, pag-uusapan natin ang isang malaking development sa regional security sa Indo-Pacific. Sa unang pagkakataon, sasali ang Japan sa Seloknib military exercises kasama ang Philippine Army at United States Army Pacific ngayong Abril. Ito ay isang historic shift sa paraan ng pakikipag-cooperate ng Tokyo sa military drills sa Southeast Asia at nagpapakita ng mas malalim na cooperation sa pagitan ng tatlong bansa. Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano ang Seloknib, bakit mahalaga ang participation ng Japan, ano ang ibig sabihin nito sa regional security, at ano ang posibleng implications sa future. Bago natin talakayin ang drills mismo, mahalagang maintindihan natin ang background ng relasyon ng Philippines at Japan sa military cooperation. Sa nakaraang dekada, nagkaroon ng unti-unting paglakas ng ugnayan sa depensa, mula sa disaster response, joint trainings, hanggang sa humanitarian assistance operations. Ang bagong hakbang na ito ng Japan ay nagre-reflect ng kanilang strategic interest sa Southeast Asia, pati na rin ang kanilang commitment sa regional stability, lalo na sa gitna ng lumalaking tensyon sa South China Sea at iba pang bahagi ng Indo-Pacific. Ang Seloknib ay isang annual military exercise na traditionally gaganapin sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at United States Army Pacific. Bahagi ito ng mas malaking engagement sa ilalim ng Operation Pathways, isang campaign ng US Army para palakasin ang interoperability at readiness sa Indo-Pacific region. Nakatuon ang Seloknib sa iba't ibang training components gaya ng Combined Arms Operations, Live Fire Exercises, Logistics at Engineering Training, Overall Readiness. Layunin nitong palakasin ang tactical interoperability ng AFP at US forces, at dagdagan ang capability sa defense at disaster response. Bukod sa military readiness, ginagamit din ang Seloknib para pag-aralan ang mga bagong taktika at teknolohiya sa combat operations. Halimbawa, may pagkakataon ng mga forces na mag-practice sa paggamit ng drones, advanced communication systems, at joint command structures. Ang ganitong mga pagsasanay ay nakakatulong hindi lang sa coordination sa pagitan ng militar ng dalawang bansa, kundi pati sa mabilis na decision-making sa real-world scenarios. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang scope ng Seloknib, lalo na dahil sa tumitinding security challenges sa South China Sea at East China Sea. Ngayong Abril taong 2026, sasali ang Japan sa Seloknib sa unang pagkakataon. May humigit kumulang 300 troops mula sa Japan Ground Self-Defense Force, JGSDF, na makikipagsanib puwersa sa Filipino at American troops. Ito ay groundbreaking dahil historically, bilateral exercise lamang ang Seloknib, Philippines at US. Ang Japan joining ay nagpapakita ng bagong level ng multilateral defense cooperation sa region. Ang pagsali ng Japan ay hindi lamang simbolo ng mas malalim na ugnayan sa militar. Ito rin ay nagbibigay daan para sa pag-share ng expertise, lalo na sa disaster response at joint operations. Ang tatlong militar ay magkakaroon ng pagkakataon na mag-practice ng coordinated maneuvers, communication protocols, at emergency response drills na maaaring gamitin sa tunay na sitwasyon sa hinaharap. Nakatuon ang drills ngayong taon sa Infantry Combined Arms Operations, Humanitarian Assistance at Disaster Relief Training, Tactical Interoperability Exercises. Binanggit ng Philippine Army Chief na hindi lang combat scenarios ang training ng Japanese troops. Kasama rin dito ang disaster response simulations, isang area na expertise ng Japan dahil sa frequent earthquakes at typhoons. Sa ganitong paraan, mas lalo pang napapalalim ang cooperation at trust sa pagitan ng tatlong militar. Hindi lang basta-basta ang participation ng Japan. Sa nakaraang taon, unti-unti nang nag-shift ang defense posture ng Tokyo para payagan ng mas malawak na military cooperation. Isa sa key factors ay ang Reciprocal Access Agreement, RA, ng Philippines at Japan na naging effective noong September 2025. Pinapayagan nito ang self-defense forces ng Japan at AFP na mag-train sa isa't isa sa ilalim ng malinaw na legal framework. Traditionally, limitado ang overseas engagements ng Japan dahil sa Article 9 ng Constitution, na nagre-restrict ng paggamit ng force abroad. Pero dahil sa changing security dynamics at regional tensions,
nagkaroon ng adjustment sa policies. Sa kontekstong ito, makikita natin kung paano unti-unting nagiging proactive ang Japan sa international defense cooperation. Ang kanilang bagong policy approach ay nagpapakita na bukod sa regional security, handa rin silang makipagtulungan sa mga kaalyado para sa humanitarian missions, joint trainings, at capacity building exercises. Ito ay malaking hakbang sa pagpapakita ng leadership sa Indo-Pacific, na may kombinasyon ng defense at disaster preparedness. Bakit mahalaga ito? Una, nagpapakita ito ng deeper trilateral cooperation sa pagitan ng Philippines, US, at Japan. Sa loob ng dekada, ang US ang primary security partner ng Manila, pero ang pag-join ng Japan ay nagpapakita ng shared interest sa regional stability. Pangalawa, komplikado na ang Indo-Pacific security landscape, lalo na sa assertive actions ng China sa South China Sea. Ang China ay nag-claim sa halos buong sea, kabilang ang bahagi ng Philippine Maritime Territory. Sa ganitong konteksto, malinaw na message ng Japan na active sila sa defense cooperation sa Southeast Asia, kasama ang US at Philippines. Pangatlo, mas lalo nitong napapalakas ang interoperability ng militar sa region, mas maganda ang communication, logistics coordination, at ability na mag-respond sa crisis, whether conventional threats o disaster response. Ang participation ng Japan sa CELACNIB ay parte ng mas malawak na trend ng Tokyo. Nakilahok na ang Japanese Maritime Forces sa trilateral maritime exercises kasama ang Philippine at US Coast Guards. Ang RA ay nagbigay daan para mas robust na training across land, sea, at air domains. Mas lumawak ang cooperation ng Japan sa iba pang Southeast Asian countries bilang response sa regional tensions at upang suportahan ang free and open Indo-Pacific. Ito ay nagpapakita na hindi na lang HADR missions ang focus ng Japan, kundi pati active defense drills, lalo na sa partnership sa US at Philippines. Para sa Pilipinas, maraming advantages ang Japan joining CELACNIB. Mas malakas na interoperability sa key regional partner, mas mataas na readiness sa iba't ibang scenarios, combat man o disaster. Mas matibay na deterrence sa tumitinding tension sa South China Sea. Broader strategic support, nagpapakita na hindi nag-iisa ang Philippines sa security challenges. Dagdag pa, mas lalalim ang relasyon sa pagitan ng militar ng dalawang bansa, hindi lang sa weapons procurement o economic cooperation. Ang joint training ay nagpapalakas ng tactical understanding at personal relationships ng professional militaries. Sa diplomatic level, mas matibay ang trilateral trust at commitment ng Manila, Tokyo, at Washington. Looking forward, maaaring maging daan ang Japan sa CELACNIB para sa mas malawak na multilateral exercises sa hinaharap. Habang lumalalim ang defense pacts at cooperative agreements, posibleng makita natin ang mas maraming joint exercises sa iba't ibang theaters sa Indo-Pacific. Ang trend na ito ay aligned sa goal na maintain peace at stability sa region, kung saan intersect ang economic, military, at diplomatic interests. Sa summary, ang first participation ng Japan sa CELACNIB ay historic milestone sa regional defense cooperation. Nagpapakita ito ng evolving security dynamics, deeper partnerships, at commitment sa enhancing readiness at interoperability sa changing geopolitical landscape. Iyan ang update natin sa topic na ito. Kung informative sa iyo ang video na ito, make sure to subscribe at turn on notifications para sa latest updates sa Indo-Pacific security at regional military cooperation.